Nanay ko. Masyadong malapit naman. Okay, hanggang dyan na lang muna ha. Okay. Okay. Oh. Okay, that's it. Okay. May 360. May 360. Ano, babe? Na ba, babes? Katumoy. Kuha kayo. Ako, background, babe. Diyan ka. Sige, sige, sige. Babe ko. Birahe ko. Gusto na video? So ayan, napagod na lahat, no? Sige, mag-start muna tayo. So ganito ang gagawin. Last terminal. Gusto nila, pero yun diha. Lain ba? Hindi, mura sa terminal ka lang. Baho ka. Ako na ako sa Mantalan ba? Sobra na, kinuha nyo ang aming ama. Tama na, sobra na, hindi nyo ba nagdarama? Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Ibalik nyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain nyo na ngayon. Ibalik nyo si Tatay Digong, kasarinlay nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik nyo si Tatay Digong.
si Tatay Digong. Nakaluhod na ang bayan, lalo nyo pang sinasaktan. Ibalik nyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain nyo na ngayon. Ibalik nyo si Tatay Digong, kasarila'y nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong. Okay, wala pang mouse. Okay. Okay, may tatawagin naman po tayong isa pang speaker. Okay? Isa pang speaker. Hey, sir! Okay. Automatic tayo magpakilala po kayo. Okay mga kababayan, alam ko, kilala niyo po kami po ang mga taga-SMNI. ARKC, SMNI. Solid Duterte. Okay, so mga kababayan, akala po natin po, konti lang po ang mga supporter dito. Pero alam ninyo, mas marami tayo doon sa Toronto. Okay, so in behalf po mga kababayan sa KOJC, nakita po ninyo ngayon ang lahat po ng mga supporter dito ni Duterte, ng ating presidente, taas ang kamay. Hindi mo yung katabi mo, baka hindi. Kasi for sure ka, kasi ni Duterte ka, iboboto mo ang buong PGP natin. Sinong boboto sa PPP laban? Grabe na mga kababayan, kung makikita ninyo, hindi po pwede na ang ilalagay doon na panibagong mga senatorial na tumatakbo ngayon mga kababayan ay manalo. Hindi po pwede. Nasa ating mga kamay ang susi para mainuklok doon ang buong PPP laban. So mga kababayan, nakita ninyo kami dito sa KOJC, 16 days siege doon po sa property po ng Kingdom under po kay Pastor Apollo Sigi Buloy. Ang lahat po ng inyong narinig, puro po yung mga invento lang, hindi po yung totoo. Wala pong katotohanan yun. Bakit mga kababayan? Dahil alam na po nilang lahat kung ano ang plano ni Pangap. Tinuna muna ang KOJC at SMNI. Tinanggal nila ang SMNI mga kababayan. Alam niyo ba ang SMNI? Ang unang sumuporta kay BBM. Kasi akala natin, itutuloy ni Bangag ang mga proyekto ng ating Tatay Digong. Ano nangyari? Naputi tayo mga kababayan. Nakita na mo mga putol. Kaya ngayon, huwag na tayong magpabutol pa. Sa mga kababayan, ngayon kung makikita ninyo, paglabas ng warrant of arrest, nakita ninyo ang ginawa sa ating Tatay Digong. Siya din, ang kaso niya, rapist daw siya. Murderer daw siya. Pero hindi niya ni SOJ, individual daw ang kanilang dinala doon, hindi naman daw ang bansang Pilipinas. Hindi mo na alam, si Tatay Digong, ang buong Pilipinas. Kaya mga kababayan, balik ang buong Pilipinas sa ginawa ni Bangag. Ngayon mga kababayan, ang mga adik nagbablog na din. Ang mga adik, live na live sa FB. Nakapost ang kanilang pagdadrugs. Bakit?
kung anong kulay mo. Ang pinag-uusapan dito, isa tayong Pilipino. Kaya ang sigaw natin sa mga sandaling ito, sabay-sabay tayo, bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Birthday po ng ating Tatay Digong kailan? March 28. Kaya po kami nandito para i-cover po ito. Makita ng sambayanang Pilipino kung gaano karami ang mga Pilipinong sumusuporta sa ating Tatay Digong dito sa Vancouver. Live yan sa SMNI. Hindi tayo pwede mag-entertain dito ng ibang mga media kasi mga bias yan. Hindi makita ang katotohanan, SMNI lang ang panoorin ninyo. Okay mga kababayan, bago yan, mamaya makipakinggan natin mamaya mula sa Diyos ng Netherlands si Miss Maharlika. Pero bago yan, inihiling ko po sa inyo, aawit po tayo ng happy birthday sa ating Tatay Digong. Okay, sabay-sabay tayong lahat, happy birthday! Happy birthday to you! Lakasan natin! Happy birthday! Maraming salamat mga kababayan. Iboto natin isa sa mga PDP naman, si Pastor Apollo Sige Buloy mga kababayan. Iboto po natin straight PDP laban upang magpapakita ng suporta sa ating Tatay Digong. Okay? So mga kababayan, kilala ba ninyo si Maharlika? Yes! Pakinggan natin si Maharlika. Nandito ang kanyang phone patch. So makinig po tayo. Malayo siya ngayon. Nasa Netherlands dati. Okay, nandito po kasama ko rin po ngayon ang organizer at founder po dito ng Maisog, si Ate Sandra. So, magpapakinggan din natin sa mamaya. Okay, so sabay-sabay tayong lahat. Sigaw tayo ng Bring Him Home! Hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig. notaryo, wala na kami salang. Kailangan po manunumpa sa PRD. Ang kalaban namin teniente, 2 o'clock na. Tatakbo pa namin sa karapatan naman notaryo. Notaryo lang, kung ako kailangan mag-usap sa official, maniniwanan ko lang, notaryo lang. Kung hindi itigis sa Supreme Court, kung hindi rin yan, magantay kami dito. Notaryo lang, teniente, pag-usapan mo. Ito. Yung isang set pa. Ako sir, padala na lang natin sir. Tsaka siya. Ito ako sir. Ito. Kasi para Kunyente. sir, napupunta na kayo. Ito siya eh. Bago pumirma si PRD, para maging, alam mo, paliwanag ko lang. Bago pumirma si PRD, kailangan sa harapan niya. Because he will attest na tama yung pinirmahan at sa harapan niya. Otherwise, matiteknikal gamitin yan. Alam mo, pakliwanag lang natin sa iyo. Ito lang. Isa lang, kami iwan. Ako sir. Tunay na nagmahal sa Pilipinas! Etong mga gago! Diba? Ginagamit ako yung kumpisa sa atin
Galing ako sa Las Piñas na puno ng adik. Totoo yan. Nung umupo si Digong, yung mga tropa ko, naging mga Diyos. Totoo yun. Amen. Palakpakan natin ang bawat isa. Diba? Putang ina, buhay na buhay tayo dito sa Vancouver. Diba? Support na tayo kay Tatay Digong. Diba? Itong mga tarantado kala nila, okay na. Di nila alam kung tayo din magwawagi yung kampo ni Satanas. Tarantado to si BBM eh. Diba? Kapayat tayo. Ano tayo mga ututo? Diba? Ginagawa tayong tanga-tanga ng mga gago. Diba? Akala nila, ano na, kontrolado na nila yung Pinas kasi winawayaw out nila yung Duterte. Papayag ba kayo? Diba? Hindi tayo mga tanga. Sila ang mga tanga. Mga gagong mga yan. Ginagamit yung pera natin eh. Di ba? So ayun. Support na tayo dito. Nakikita tayo ng buong mundo. Alam nila na matigas ang Pilipinas. Palakpakan natin ang bawat isa! Iangat yung mga kamay nyo. Sabay-sabay natin isigaw. Duterte! 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 Ganyan! 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 Yan! Diba? Kaya matigas ang Pilipino. Pag lalo tayong nagigipit, lalo tayong tumatapang, di ba? Biruin mo, si Tatay Digong ang tunay na nagmahal sa OFW. Kaya dapat lang ibalik natin sa kanya. Palakpakan natin si Tatay Digong. Alam niyo ba, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa kasi isa lamang ka sa hamon ng bawat Pilipino. Palakpakan natin ang bawat Pilipino! Yeah! Alam ko yung iba first time, yung iba may mga dinanas sa mga droga kaya nandito nagtipon. Kaya actually first time ko lang umatin sa mga rally na ganito eh. Pero dahil kailangan natin mag-stand bilang Pilipino, tama ba? Ipakita natin sa buong mundo na putang ina hindi magwawagi yung mga kampo ni Satanas, tama ba? Yeah, umpisahan natin sa paglilinis mamaya pag-alis natin, di ba? Tagal ni Tatay magsalita kanina. Napapaiyak na ako eh. Yun. Sayaw. Ayun. Palakpakan natin ang bawat isa! Pilipino! Mabuhay! Kaya pinagaw! Duterte! 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 Yeah! Teka! Isa, palakpakan niyo ang bawat isa! Hello everyone. I just would like to add to thank you the organizers. We have Alman Jordan, Dagutong Gatang, and Jenny C. They are the two of these people are the only persons who initiate this prayer rally that we didn't expect this one. Huwag kayo makantay. Thank you Huwag kayo Alman Jordan and Jenny C for Sige, 6:30 na. Shit! organizing this March 28. 28, 59. 59 yung tugin mo nun. 59 dire. Ito, maraming salamat nga pala no, sa lahat ng mga pumunta. Okay. Ito, uulitin ko, napaka-authentic po ng prayer rally ko nating araw na to. 59. Ito man. Okay. 59 rally. Right. Asa na 1 week pa lang ata. Okay. Pag-poster daw Pero sila. may isang Parang kasi natin na we demand, I don't, you know, we demand for a beautiful Philippines po. At yun po, yes po, may mahapon, yun po yung pakiusap ni Tatay Digong po. Nakikinig po tayo sa kanya. Yun po, pakiusap niya. Sobra na Ay, hindi po may sige po, mag-turn off na sa matubang yung isang yung partner po. Hindi nyo ba nadarama? Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si Tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Ibalik nyo si Tatay Digong, walang salang ikinamatay.
si Tatay Digong, kasarinla'y nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong. Tama na, sobra na, tinama lang niyang mali. Tama na, sobra na, buong bansa inaapi. Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si Tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Ibalik niyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong, kasarinla'y nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong. Nakaluhod na ang bayan, lalo niyo pang sinasaktan. Ibalik niyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong, kasarinla'y nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong. Dalawa. Diwata! Diwata! Kami na siya. Ini tuh nanti kita wae waku main go. Oh, buku main go. Scam no. Ayo, Pak.
Ano niya? Oo. Ito na, sakin. Kakantahin natin yung You Raise Me Up. Yun yung favorite ni Tatay Digong. Para sa Great Mania on March 28. Okay. Ayun ka! Nag-iisa lang si Tatay Digong mo. Ayaw, dito. Wag, ito, maging bata ito. Shoutout ako yan, kay Gani ba? Away dito. Okay, yan. Isa na bakit yung shoutout Dani. Kay Daddy Cesar. Video ba ba? Nagre-record ba? Okay, Cesar. teka lang. Habang kakanta po si ate, magka-candle lightning po tayo. Kaya sa gitna, lagyan muna natin ng space sa gitna. Okay, lalagay natin yung pangalan ni Tatay Digong dyan sa gitna, ha? Okay? Yan ang sa gitna. Tapos, sino yung may lighter? Parang mali ata yung tanong ko. Mali talaga yung tanong ko. Okay, kasi kailangan namin dito. Okay. Okay, pakiready rin yung mga cellphone ninyo kasi gagamitin natin yan mamaya. No? Habang kumakanta, meron tayo pa ganun. Saka sa gitna naman, magka-candle lighting tayo. Okay, salamat. Okay, salamat. Tayo! Hindi ko marinig, matatakot ba tayo? Kaya ako, naniniwala ako nung sinabi ni Pastor Tibulo yun. Kasi, na-experience Na-experience ni Banat Bay. Sa katunayan, dalawa sa amin pinapatawag sa Congress. Si Boss Dada at saka si Banat Bay. Ganun po ang gawain ngayon. Kaya, bakit ko sinasabi ito? Para mamulat tayo
sa katotohanan. Ano sa tingin ninyo ang plano nila? Bakit inuubos nila ang oras nila kay Tatay Digong at kay BP Sara? Ano sa tingin ninyo ang plano? Sige nga. Ano sa tingin ninyo? Ano na? Kung susundan ko yung sinabi ni Tatay Digong bago siya kidnapin, ang sabi niya, hindi na sila bababa sa pwesto. Kaya inaalis nila yung pinakamalaking threat sa politika, ang Duterte. Again, babalikan ko po yung sinabi ko kanina. Ang pangontra natin dito ay dapat straight PDP. Alam nyo, pag nahawakan at maraming nakaupo na senator na PDP, even mga congressman na PDP, supporters ni Tatay Digong ngayong 2025, palagay ko, magbabago ang trajectory ng Pilipinas. Magsisimulang magbaliktaran ng tao, magbabaliktaran ng mga politiko dahil lalakas ang PDP. Kaya this election is very, very, very important. Dahil ang tingin ng mga politiko sa ating mga botante ay ginto. After the election, ang tingin ng mga botante sa atin ay basura. Lalong-lalo na yung mga matatagal ng politiko na hindi naman inayos. Alam nyo, sabi ko nga ang resibo sa Davao nagawa na ni Tatay Digong. Ako po ay isang Ilocano. Pero Duterte ako. Wala naman nangyari dun eh. Ayusin nila yung lugar nila na parang Davao, maniniwala tayo. Tama po ba? So wag na tayo magpapauto. Huling tanong na po ito, huling tanong. Sino dito ang mga nabudol? Taas ang kamay. Ayan kasi, hindi kayo nakinig kay Tatay Digong eh. Ang liwanag nung sinabi niya, may tumitira sa jet plane, sa yate. Pastor Apollo Kibuloy. Dahil sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghamon na binibigay sa kanya ng daigdig, siya po ay nagpapaalala sa atin na manalangin. So bago po tayo mangalsada, sama-sama tayong manalangin upang ibalik, hindi lamang po si PRRD, kundi ibalik ang buo na kasarinlan ng Pilipinas. Ako po muli si Atty. Jimmy Bondoc, nagpapaalala na hiwalay sa politika, ang Pilipinas ay ipaglaban natin. Maraming salamat ang Let Me Be The One sa Senado, Attorney Jimmy Bondoc! Pag sinabing Jimmy Bondoc, sabihin number 10, Jimmy Bondoc!
Jimmy Bondo! Number 10! Number 10! Maraming salamat, Attorney Jimmy Bondo. At ang susunod naman na magsasalita para sa ating lahat, i-welcome po natin si Attorney Raul Lambino. Mga minamahal na kababayan, mayong hapon kaninyong tanan. Kami po ngayon dito sa Northern Luzon, nandito po kami ngayon sa Baguio at nagdaraos din kami ng isang mapayapang pagtitipon dito para suportahan at ipakita yung patuloy na mainit na pagmamahal natin kay Tatay Digong sa bayang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Yung panawagan po natin na ayusin natin ang bansang Pilipinas, kailangan tayo tunay na magkaisa at magkatipon-tipon. Ang pinaglalaban po natin ngayon ay soberenya ng Pilipinas at ang karapatan, kalayaan ng bawat mamamayang Pilipino. Ang ginawa nila kay Tatay Digong na siya ay pinagkanulo, isinuko, kinidnap at ibinigay para ipakain sa banyaga ay hindi katanggap-tanggap sa atin yon. Kahit na huwag na natin pag-usapan ang politika, ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang karangalan ng ating bansa at karangalan ng bawat mamamayang Pilipino. Ginawa po nila ito kay Pastor Apollo Kibuloy na una, niyuratan nila ang kanyang karapatan. Siya ay idinimanda ng kung ano-anong mga demanda na siya ngayon ay kapiit at iyan ay hindi rin katanggap-tanggap. Pero ang ginawa nila kay Tatay Digong ay mas masahol pa dahil hindi niya alam kung ano yung kanyang kasalanan kaya niya tinatanong. At dinala siya sa ibang bansa. Hindi dito sa Pilipinas. Kung meron mang pagkakasala si Tatay Digong, dito siya dapat na idinimanda at litisin. At kung may kasalanan siya, batas ng Pilipinas ang paiiralin. Hustisya ng Pilipinas, hukuman ng Pilipinas ang magdidesisyon. Hindi yung hukuman ng mga banyaga. Kaya ang panawagan ko po sa inyo mga kababayan, marami pang unos na parating. Gusto pa nilang gipitin si BP Inday Sara. Gusto nilang gipitin ang mga Duterte. Gusto nilang gipitin ang lahat ng mga tumutuligsa at hindi sumasang-ayon sa kanila. Patatahimikin nila ang oposisyon dito sa Pilipinas upang maipagpatuloy nila ang maitim nilang balaking manatili sa pwesto at pagpiyestahan ang kaban ng bayan, ang kayamanan ng mamamayang Pilipino. Huwag natin pong papayagan yon. Kaya po naririto kami na tumatakbo bilang mga kandidatong senador ng PDP laban, kasama si Pastor Apollo Kibuloy, number 53, si Pastor Apollo Kibuloy. Andyan din yung ating kaibigang taga Davao, si Dr. Eric Mata, na tinali po natin nung nasa Hong Kong tayo, number 42, si Philip Salvador, number 58, si Vic Rodriguez, number 56, si Congressman Marcoleta, number 38, Attorney J.B. Hinlo, number 30, si Senator Bongo, number 28, si Bato de la Rosa, number 22, number 10, si Jamie Bundok, at ako naman po, huwag niyong kalimutan, Raul Lambino, number 34, ang inyong lambing sa Senado, lambing niyo sa Senado, pero maaasahan ninyong makikipaglaban sa buong bansa para sa karapatan ng bawat mamayang Pilipino. Mabuhay po kayo dyan sa Davao. Maayong hapon kaninyong tanan. Maraming salamat ang lambing sa Senado, Attorney Raul Lambino! Number 34! Number 34! Lambino! At ngayon mga kababayan, ang susunod na magsasalita, ang kaniyang bisyo ay mag-serbisyo. Atin pong tawagin at pakinggan ang kaniyang mensahe, Senator Christopher Bongo! Dahil sa malasakit, mas nailapit ni Senator Bongo ang medical assistance, primary health services, at specialized care para sa ating mga kababayan. Sa malasakit, prioridad ang edukasyon para sa mas magandang kinabukasan. Samahan pa ng sports, panalo ang kabataan, pagbigay lakas sa mga lokal na negosyo, at mas maayos na trabaho.
Sa malasakit, serbisyong may puso, kalinga at proteksyon para sa mga OFWs nasaan man sila sa mundo. Maraming nagagawa at nararating ang malasakit. Para kay Senator Bongo, ang ating Mr. Malasakit, bisyo ang more serbisyo. Gusto nyo ng may totoong malasakit, Senator Bongo. Inuuna ang serbisyo para sa Pilipino. Senator Bongo, bisyo ay more serbisyo. Bongo na, Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Maayong adlaw, ako po si Senator Bongo. Patuloy po ako magsiserbisyo sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya dahil bisyo ko po ang pagserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino at naniniwala po ako na ang serbisyo sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. If God willing, ipagpapatuloy ko ang aking paninilbihan upang matiyak na ang serbisyo at programang makakatulong sa inyo ay patuloy na maipapaabot sa bawat Pilipino. Unahin ko po ang mga pro-poor programs at tulungan po natin ang mga kababayan nating mahihirap. As your senator, I have authored 16 laws. I have principally sponsored 82 laws, including 80 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. I have co-authored or co-sponsored 185 laws. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, tatlo po ang aking naging prioridad. Malasakit Centers, Super Health Centers, at Regional Specialty Centers. Bilang chairman ng Senate Committee on Sports, iniinganyo ko po ang mga kabataan to get into sports, stay away from drugs, keep us healthy and fit. Konektado po ang health sa sports. When we are physically fit, mas healthy po tayo at hahaba ang ating buhay. Isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City kung saan po ay meron na tayong eskwelahan na pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student-athlete. Proud po ako bilang chairman ng Senate Committee on Sports since 2019 nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at 2 gold sa 2024 Paris Olympics. Chairman din po ako ng Senate Committee on Youth. Sa mga kabataan, mag-aral kayo ng mabuti. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Yung Senator Kuya Bongo na handang magserbisyo po sa lahat sa abot ng aking makakaya dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Walang iba, kundi si Boss Dada! Mag-ingay! Sorry, dili ko kabalo mag-Bisaya. Kasi, taga Maynila kami, pero nandito tayo ngayon. Kasama natin itong mga taga Sub-Saharan Mindanao. Papayag ba kayo na tinatawag kayong taga-bundok ng mga taga Maynila? Alam nyo, maliit pa ako. Ang pakilala na nila sa Mindanao, magulo, backwards, walang kapayapaan. Parang walang magandang lugar dito sa Mindanao at parang walang nagagawa ang Mindanao sa Pilipinas. Naniniwala ba kayo doon? Boboto ba kayo ng mga kandidato na minamaliit kayo? Hindi! Alam ba ninyo, ang yayabang ng mga nasa Metro Manila, dito ba sa Mindanao may kumakain ng mga tira-tirang karne? Dito ba sa Mindanao may mga nagkakalkal ng basura para makakain? Bakit minamaliit nila yung Mindanao? Napakayabang ng mga taga-Maynila. Ilang presidente na ang namuno sa bayang Pilipinas na galing sa Luzon. Anong nangyari sa Pilipinas? Wala.
Pero yung inaapi nilang taga Mindanao at inaapi nilang Mindanao nag-produce ng isang presidente. Anong nagawa ng presidente na yun sa bayang Pilipinas? Boss Dada! Sinong excited? Mailuklok si Senator Pastor Apollo C. Kibuloy! Dapawenyo magingay! Pilipinas magingay! Excited tayo lahat na mailuklok, maiboto natin si Pastor Apollo C. Kibuloy at maaayos ang Pilipinas kasama ang PDP laban sectorial candidates. Nais niyo po bang mas malaman pa kung ano ang magagawa ni Pastor Kibuloy para sa Pilipinas? Ang nangyari. Sana makukwento ko sa inyo ang mga pangyayari sa hearing para malaman ninyo kung saan po papunta ang hearing na ito. Pero dahil sa rule na sub judice, ay hindi ko po masasabi sa inyo ang mga nangyayari sa hearing. Ngunit ito lang ang masasabi ko. Itong sa hearing sa korte, kaya sinabi ko kung meron man kayong mga usapin o mga akusasyon, huwag sa social media. Huwag mag-trial by publicity. Idiretsyon ninyo sa korte. Positive po para sa ating mga nasa katotohanan. Ang katotohanan ay talagang lilitaw at ang kasinungalingan ay talagang hindi mananaig laban sa katotohanan. Ito pong katotohanan ay pabor sa atin dahil tayo ay nasa totoong issue ng buhay. At kayo ng Diyos ang langit. Ngayon, yung nangungutyak sa akin na sinabi, ang akin daw doorknob sa langit ay diamante. Yun pa lang ang sinabi kung ipinakita ng Diyos sa akin na pangitain tulad ni John sa Revelation. Dinala sa Espiritu, nakita niya ang mga bagay na ito. Sinabi ko po lang na diamante ang aking doorknob doon. Nalito, nabigla, nangapi at nangusig na. Nabotohan tayo sa Mayo. Baka magkita na tayo sa Senado sapagkat itong aking hearing ay for bail o kaya for dismissal ng aking kaso at tayo ay mananalo sapagkat sinabi ko na sa inyo ang katotohanan hindi matatalo ng kasinungalingan. Kaya kayong mga nag-aakusa, dalhin ninyo kaagad sa korte para doon tayo magkita. Amerika ng lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa sa aming kalagitnaan. Salamat po, O Diyos, sapagat aming napatunayan sa mga nagdaang taon. Saksi kami sa inyong kapangyarihan. Saksi kami kung paano niyo pinagpala ang bawat isa sa amin. Amin ding nasaksihan kung paano niyo po pinagpala at pinaunlad ang bansang Pilipinas. Ang pagbabago ng aming nakamit sa ilalim ng pamamahala ng aming mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Amang makapangyarihan, nandito po kami. Nandito po kami ngayon bilang mga Pilipino. Mga ordinaryong mamamayan na nanalangin na maghari ang kapayapaan sa aming bansang Pilipinas. Labis na po ang pagkawatak-watak ng aming bansa dahil sa politika. Dalangin po namin, Ama, ng iyong kalooban ang siyang maghari at matutupad sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin na maliwanagan ang mga nasa pamahalaan ngayon. Dalangin po namin ang kaligtasan ng aming Tatay Digong. Kami po ay naniniwala
na makakabalik at makakauwi ng Pilipinas sa lalong madaling panahon ang aming mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Sigaw po ng aming mga puso, O Diyos na banal, kayo po ang magpala sa aming kausa, sa aming pagkakaisa na tumayo at manindigan para sa katotohanan. Ang tumayo at ipaglaban ang nag-iisang Pilipinas naming mahal. Dalangin po namin ang aming mahal na Pastor Apollo C. Quiboloy. Alam po namin na lalabas po ang katotohanan. Hindi po tatayo ang kasinungalingan. Hustisya ang aming sigaw para kay Pastor Apollo C. Quiboloy. We pray, Father, that there will be a divine intervention sa bansang Pilipinas. Dalangin din namin, Ama, na ang darating na halalan ay maging malinis, maayos, mapayapa, at mailuklong at maihalal ang mga manunungkulan, mga leader na nanggaling sa iyong puso. Alam po namin, Ama, na kung hindi namin makuha ang hustisya dito sa lupa, may hustisya sa langit. Naniniwala po kami na makakamit namin ang hustisya because you are the God of justice and you are the God of judgment. Ang liwanag na taglay po namin ngayon, maliit man, munti man ito ang liwanag na ito, pero sa pamamagitan ng aming pananampalataya at pagkakaisa, ang liwanag na nagmumula po sa inyo, Ama, lalaganap, sasakop sa buong bansang Pilipinas. Kailanman hindi magagapi ang kadiliman ang liwanag. Hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Ama, sa gabing ito, habang nakataas ang liwanag na ito, kiniklaim at naniniwala po kami na kayo po ang sasagot sa aming mga dalangin. Manunumbalik ang kapayapaan, kaayusan ng bansang Pilipinas. Lahat po namin ginagawa para sa Diyos at Pilipinas naming mahal. Lahat po ito, Ama, samot dalangin. Binabalik po namin sa pangalan niyo po, Ama, ang aming makapangyarihan, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na malikha ng lahat, sa pamamagitan ng inyong anak. Amen at amen at amen! Isang malakas na sigaw ng katagumpayan! Sa muli, sa tao, imposible. Pero sa ating Diyos na pinaglilingkuran, walang bagay na imposible. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Sino pong excited na makasama muli si dating Pangulong Rodrigo Roma Duterte? Sinong naniniwala na makakauwi siya ng bansang Pilipinas? Naniniwala tayo, hindi lang dito sa Davao City, maging sa iba't ibang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, maging ang nating isa sa ating dalangin na makauwi na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang sigaw ng buong Pilipinas, Duterte pa rin! Pilipinas! Pilipinas! Duterte pa rin! Duterte pa rin! Muli, iboto po natin ang PDP Laban, ang buong senatorial slate, at patuloy po natin italangin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pilipinas, sabay
Pilipinas, Duterte pa rin. Lumagaywain natin ang ating mga watawan. Tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal.